Hi guys, welcome back to my channel. Okay, konting business and stock news po muna tayo ngayon. At pag-uusapan natin dalawang stock po, no? Si Monde Nissin at si SPNEC. Magaganda bang balita itong makikita natin sa gabing ito? Okay, umpisahan na po natin, no? Alright, umpisahan natin kay Monde Nissin. Ayan, no? So ito po sa Philippine Star ko po ito nabasa, no? Kanina lang po, no? Ang sabi po dito, Monde Nissin completes restructure of meat alternative business. Okay, no? Ni-restructure daw po niya, no? Yung kanyang meat. Yung pang vegan po kasi, no? Vegan po kasi na to. Alright, ayan. So, ang sabi po dito, no? Snack food giant Monde Nissin Corporation has completed the restructuring of its meat alternative business, cautiously optimistic of the growth of this business segment in the coming quarter. So malaki po talaga ang pinusta ni Monde Nissin dito po sa meat alternative business at talagang umaasa po sila na isa po ito magiging driver sa growth po ng company po na ito. Okay, so the previously announced restructuring of our meat alternative business has been substantially completed and we are on track to deliver previously guided savings. Ayun, makakasave daw sila. Despite the continued category challenges, EBITDA improved during the second quarter. Okay, second quarter na po this year. And we are cautiously optimistic that this will continue in the coming quarters, said Monde Nissin CEO Henry Sosanto. Okay, no? So, konting ano lang po, no? Ang pagkakaintindi ko po dito sa restructuring po nito, no? I think wala pong kinalaman yata yung business po dito. It's just yung kung paano lang nire-restructure, no? Yung kanilang company, pero I think as an investment wala po yata nagbago po dito, no? I think this is just an accounting thing, no? Na adjustments. Kung hindi po ako nagkakamali, paki-comment nyo po sa baba kung ganun nga po yung pagkakaintindi nyo rin po dito. I think this is just accounting adjustment po, no? And nothing more. I think company wise, I think parehas pa rin yung business nila. Everything is the same, and I think hindi pa rin nila gini-give up itong milk alternative business. Ewan ko po, ako po kasi parang hindi ko masyadong gusto yung meat alternative business kasi napaka-competitive na po nito, no? At yung mga ano po kasi mga kalaban po dito talagang masasarap po ang lasa po, no? So kailangan pagpapasok sa meat alternative dapat masarap din po yung ano mo, yung produkto mo, dapat may laban ka po kasi ang dami na po nito, no? And international labanan po nito kasi kung sa Pilipinas ang pag-uusapan, wala namang masyadong vegan po dito. Although dumadami na rin po nagkakaroon ng mga vegan, of course, pero hindi pa rin ganun karami ang vegan sa Pilipinas po, no? So, international po ito. So, pag international pinag-usapan po natin, kailangan talaga may labang ka sa sarap. Kayang-kaya mo labanan yung mga yung mga Beyond Burger, yung mga ganyan po, no? Alright. Pero ako I think, no, nanalasahan ko na to dati, parang malayo-layo ka sa Beyond Burger. Hindi ko lang alam kung may mga bagong products sila ngayon or in-improve na po nila yung kasi matagal na rin nung nalasahan ko po ito, no? Pero parang ito talaga yung humihila pa baba itong meat alternative business, no? However, core gross profit during the period declined 2.2%, no? Yung gross profit po nila 12 billion while second quarter gross profit declined by 2.6%. Okay, so konti lang naman nag-decline po, no? Pero of course, syempre, bagong listed stock po ito, ang talagang expectation ng maraming tao is increasing, mag-i-increase kasi 'di ba syempre nakapag-raise ka ng capital, 'di ba, through IPO. So talagang ina-expect ng tao sana nag-i-increase ang lahat ng bagay, hindi po nagdi-decrease, 'di ba? Kasi nakapag-inject ka ng bagong capital so dapat pang-grow po 'yon, no? So I don't know, tingnan po natin. Core net income attributable to shareholders for the first half likewise declined by 14%, no? Ay, aray ko. Yung net income bumaba po ng 14%, no? Again, hindi po ganun kagandang balita po, no? Reflecting the decline in gross profit, particularly in the meat. Ayan na naman, meat alternative business. Increased marketing expenses. Ayan, minamarket po kasi nila, no? Ayan. Anyways, tuloy po natin in terms of business segments revenue. The meat alternative business declined by 6.6% for the first half and 8.8% in the second quarter. So, talaga pong bumababa po siya, no? Talagang ito, parang nag-worsen pa nga kasi 8.8% 6.6% yung total ng first half. So ibig sabihin yung first quarter mas mababa po yung decrease and then yung second quarter mas malaki ang na-decrease po dito, no? Ayan. So
Hindi ko po kung maganda pasukin po si Monde sa ngayon po, no, dahil po sa mga nangyayari po na ito, kasi parang nag-struggle pa rin sila, no, dito po sa meat alternative. Pero of course, no, kung nag-boom naman po ito, kung sakaling, kaya siguro sila pumupusta dito. Syempre, kung naniniwala silang mag-boom ito at kung nag-boom nga ito, baka talagang magbigay ng magandang income, no, or maraming pera sa company po na ito. Alright, ayan, no. Ayan. So while there was continued growth in biscuits, yung mga yung mga biscuit products nila, kasi ang dami nila, puro pagkain po sila, no. This was offset by softening demands for noodles. Humina daw po yung demand for noodles. Ito hindi ko po naintindihan. Bakit kaya humihina ang demand sa noodles? Ano po ba ang dahilan, guys, no? Dahil ba mas marami na po bang choices ngayon? Bakit ba humihina ang noodles? Meron po mga bagong competition dito? Medyo mahigpit na po ba ang competition sa noodles? Bakit kaya humihina ito, no? Pa-comment naman po, pa-share po kung meron po kayong insight po dito, no? Ayan. Anyways, the APAC BFB business saw top line growth moderate during the second quarter. Okay, nag-grow naman po yung kanilang binasa ko po ito, no, yung second quarter po nila na report. Tumaas po yung revenue po, no, kaya lang yung mga income po hindi po sumusunod yung pagtaas po, no. I guess because po sa mga cost po nila, mga ganyan, no. Ayan. Anyways, tingnan lang po natin ng konti po, yung konting valuation lang po ni Monde Nissin, no. So 122 billion po ang market cap po nito, no. So since medyo struggling po sila ngayon, hindi po natin dapat tinitingnan yung PE ratio, no. Ang tingnan na lang po natin, no, para medyo magkaroon tayo ng idea kung undervalued ba to or overvalued, yung price to book and price to sales. Now, this are both greater than 1, so medyo ang sinasabi sa atin may pagka-overvalued po ito, no. Lalo na yung price to book at 2.35, no. And yun nga, yung price to sales niya is 1.66. Okay lang po sana na mataas po yung price to book and price to sales po natin, no, kung ang margin po natin mataas. Pero ito po is 10% lang naman po yung profit margin niya at best, no. In the past po ito, no, around 9 or 10% lang yung profit margin po niya. So parang average lang po, no. Parang hindi naman siya ganun ka-special, no. Kasi ang mga nagko-command po ng matataas na price to book and price to sales ratio, yung mga matataas po ang tubo sa kanilang mga produkto, no. Yung kaya nila mag-command ng 20%, mga ganyan. So pwede na justify po natin yung mataas na price to sales and price to book na ratio. Ayan po, no. And next naman po tayo, pasukin po natin si SPNEC po, no. SPNEC in talks with fund managers for private placement. Okay, so hindi po masyadong familiar po, no, kasi suspended po ang trading ni SPNEC. Kasi nga po bumaba po than the minimum requirement ang public float ni SPNEC. At ito nga po, no, nanliligaw po sila, no. They are in talks with various stakeholders, advisors and potential investors, no. Ayan. Kasi nanliligaw po sila na may mag-invest po sa SPNEC po, no. And they are targeting to sell at least 2 billion common shares, no, to a third-party buyer para po mapapataas nila yung public float na umabot po sila doon sa 20% na minimum public ownership. Kasi po ngayon, mababa po siya than 20%. At marami po tayong mga kababayan, marami po tayong mga kaibigan, mga ka-fellow investor na naipit po dito, no. Hindi nila matrade, hindi sila maka-exit sa SPNEC dahil nga po dito. At medyo nakakalungkot po ito na balita po, no. Ayan, 80 days na po na suspended si SPNEC. Kaya kawawa naman po yung iba nating mga kababayan po dito at hindi po natin alam, no, anong mangyayari po, no, kung kailan ba malilift po ito. Pero mukhang ginagawa naman po, no, gumagawa ng paraan si SPNEC po. Ito po yung comment po nung author dito sa article po na to, no. Ayan, so 11 weeks na nga daw po, 11 weeks na suspended, no. At masyado nang nai-inconvenient, no, ang ating mga investor, no. Ayan. And sabi niya dito, deals takes time, no? Deals takes time. And mukha daw itong deal na to is not perfect, hindi pa po perfect. So, ang expectation po dito ay baka matagal po talaga ito, baka matagal pa po ito, no? Kasi kahit daw yung perfect na daw yung condition, matagal. So, kung hindi daw perfect, ito far from perfect, ay baka matagal-tagal pa po ang mga aantayin ng ating mga kababayan na naipit po sa SPNEC. At ayan nga po, no? Mukha daw pong nahihirapan si SPNEC, no, na makaakit
magi-invest po. So this is a negative sign. Sabi po nung author po na to, kayo po ano po sa tingin niyo? Pa-comment naman po sa baba, no? All right. So financial investors tend to be return-oriented. Of course, sino ba hindi return-oriented po sa atin, no? With a definite time horizon. Meaning that SPNEC might need to give a fund better terms to sweeten the pot. So, ibig pong sabihin, no? Baka po mapilitan magbigay ng discount si SPNEC. Again, pag nagbigay po ito ng discount sa dito sa third party investor para tumaas ang public float, of course, no, kailangan baka po malugi po tayong mga type of may investment na po dito, tayong mga retail investor na pumasok sa SPNEC at higher prices, baka magbigay po daw ng discount para lang po, no, makaakit ng investor na pataas ang public float. Ayan po, no. Ayan. So, ito po, tuloy lang po natin, no? Pero hindi ko na po babasahin. Medyo hindi po optimistic po yung author po ng article po nito sa nangyayari po sa SPNEC at mukhang tatagal pa po ang ang sitwasyon po, no, ng pagkaka-suspend ni SPNEC. Ayan po, no. And of course, no, wala pa pong revenue ang SPNEC po, no. They're still building their plans po, no, at wala pa pong revenue, wala pa pong income, so mahaba-habang usapan pa po ito. Yun lang po, no, newsless lang po naman po ito, no. Okay, good night po, God bless, bye bye.